mo po si Dustin? Hindi ko na napigilang itanong. Napahinto ito sa paglakad at tumingin sa akin. Hindi po, madam. Tara na po at kailangan na ninyong magmadali. Ba't niyo ako pinagmamadali? Anong meron? Mamaya na lamang po, madam. Wala na akong nagawa kundi ang sumunod kahit batakan-taka ako. Nang makapasok sa loob ng banyo ay kasama ko ang dalawang kasambahay. Kaya ko na maligo. Ngumiti ako sa mga ito. Sabihin niyo lang po sa amin kung tapos na po kayo. Lumabas na ang mga ito at ilang sandali pa'y naligo na ako. Nang matapos ay isinuot ko ang wardrobe. Paglabas ko'y nakita ko ang 4 na kasambahay. Bakit kayo nandito? Labis ang pagtataka ko. Halina po kayo, madam, nang makapagsimula na kayo. Nagulat na lamang ako nang iabot sa akin ang aking sexy underwear na kulay pula. Bigla tuloy akong nahiya ng sobra kahit papuro kami ngayon babae. Ngunit wala na akong nagawa kundi ang isuot ang mga iyon. Pinaupo nila ako sa harap ng salamin na maraming ilaw at sobrang daming make-ups. Nakita ko ang pagpasok ng isang babae at bakla. Get ready, Miss Tanya. Pumipitik pa mga daliri ng isang bakla. Halos 2 oras nila akong inayusan ng sobra. Halos hindi ko na makilala ang aking sarili dahil nagmukha akong artistahin. Sa ganda ng pagkakalagay ng make-up sa akin, pati na rin sa aking buhok na maganda ang pagkakatali na para bang pupunta sa isang kasal. Matapos ang pag-aayos dito sa akin ay nakita ko na isang malaking box na nakapatong sa ibabaw ng kama. Pumikit po kayo, madam. Yun pong utos ni Sir Dustin. Doon na lang po ninyo makikita. Kahit nagtatakay, sununod ko ang mga ito. Nakapikit ako at tilagyan ng piring ang aking paningin. Naramdaman ko na lamang na tinutulungan nila akong hubarin ang aking wardrobe. Alam ko na mahaba at mabigat ang ipinasusuot nila sa akin na labis kong ipinagtataka. Ganoon na rin ang sapin ko sa paa at pinalitan iyon ng isang sapatos. Ilang beses na rin ako nagtangka na magtanong ngunit isa lamang ang kanilang mga sagot. Hanggang sa namalayan ko na lamang na inaalalayan na nila akong maglakad palabas ng kwarto. Naramdaman ko na lamang na pinasakay na nila ako sa sakyan. Bigla akong kinabahan. Best wishes po sa inyo, Madam Tanya. Sabay-sabay na bati sa akin ng maraming kasambahay na kahit hindi ko sila nakikita ay ramdam ko ang pagiging masaya nila. Halos 1 oras mahigit ang ginawa namin sa pagbiyahe. Ganoon na lamang ang gulat ko nang pagmulat ko ng aking mga mata ay maraming mga mata ang nakatingin sa akin. Teka, ano to? Nasaan ako? Para akong nastatwa dahil ang lahat ng tao ay sa akin nakatingin. Ngayon ko lang din na-realize na ang suot ko ay napakagandang puting gown. Bridal gown. May lumapit sa aking babae at ibinigay ang isang bouquet ng flowers. Congratulations, Mrs. Tanya, right? Lutang na inabot ko ang bulaklak. Napalibot ang aking mga mata sa paligid. Sobrang ganda at lawak ng lugar na aking kinatatayuan. Para akong nasa ibang bansa dahil sa sobrang daming iba't ibang klase ng bulaklak na parang naging kulay rainbow na ang paligid. Napatingin ako sa aking likuran ng may isang babae ang nag-aayos sa aking gown sa likod. Napakahaba ng buntot na iyon. Hindi ko mawari kung ilang metro sa sobrang haba. Habang ang isang babae naman ay maingat na tumingkayad sa akin, inilagay ang veil sa aking ulo. Halos walang boses na namutawi sa aking bibig dahil pakiramdam ko'y nakalutang pa rin ako. Ano ko? Napalingon ako sa kaliwang gawi at nakita ko si Mama at Papa na palapit sa akin. Nakasuot si Mama ng kulay peach dress na umabot hanggang paa. Ngayon ko lang nakita na nagsuot si Mama ng ganoon at nag-makeup pa ito. Inayusan din ang buhok nito na para bang si Imelda Marcos ang datingan. Habang si Papa naman ay napakagwapo susuot nitong Amerikana. Ang linis at maaliwalas ng muka ni Papa. Sabay silang lumapit sa akin at niyakap ako. Ikakasal na rin ang aming panganay. Nakita ko ang pangingilid ng mga luha ni Papa. Ma? Pa? Alam niyo po ito? Naguguluhan tanong ko. Tumango si Mama. Sinikreto ito ni Dustin para surprise sa iyo, anak. Sagot ni Mama. Bigla tuloy na tumulong aking luha dahil sa sobrang saya na pakiramdam ko'y lumulutang ako. Halika na, anak. Inakay ako ni Papa at isinukbit ang kanang braso ko sa kaliwang braso ni Papa habang nasa kaliwang bahagi ko si Mama. Tumapat kami sa napakalaking pintuan na kahoy at hindi nagtagal ay bumukas iyon. Napasinghap ako sa sobrang gulat dahil sa maraming panauhin. Napalingon na lahat sa akin.
Sumabay sa pagtingin sa akin ng maraming lumilipad na mga paru-paro. Para ako nasa paraiso dahil sa dami ng iba't ibang klase ng bulaklak ay sumasabay pa ang maraming paru-paro. Nagsimula ng tumugtog ang orkestra. Napalingon ako sa kanang bahagi habang marahang naglalakad kami sa gitna ng pulang carpet na nagkalat ang napakadaming red roses. Nakita ko ang ilang mga kaklose ko sa trabaho ng mga nurse at doktor. Lahat sila nakangiti sa akin at may hawak na cellphone para kuhanan ako. Nakita ko si May na kumakaway sa akin habang may hawak na video camera. Katabi nito si Anton na malawak ang pagkakangiti. Marami mga guest ang hindi ko kakilala pero nakita ko si James na secretary ni Dustin at ang pamilya nito. Lumingon ako sa kaliwang bahagi at nanlaki ang aking mga mata nang makita ko ang aking mga kaibigan sa bahay kasama ang kadi-kanilang mga nobyo. Kumpleto silang lahat. Nanlaki ang aking mga mata nang makita ko si Aryan at masayang kumakaway sa akin habang katabi niya si Alex na nakayakap sa kanyang likod. Parang gusto ko tuloy itong yakapin dahil ngayon lang ulit ito nagpakita sa akin at ngayon ay nagkabalikan na muli sila ni Alex. Lahat sila ay aking initian at ang aking luha ay hindi na ata matatapos. Si Nanay Lourdes ay nakita ko nakapostura habang kasama nito ang ilang kasambahay na masayang nakatingin sa amin. Gusto ko sana silang kawayan ngunit hindi ko magawa dahil nasa magkabilang braso ko ang mga braso ni Papa at Mama. Napatingin ako sa harapan habang naglalakad. Si Dustin na sobrang gwapo susuot itong puting Amerikana. Sobrang gwapo nito at nakaka-inlove tingnan. Habang karga nitong aming anak na si Trisha, na ngayon ko lang napansin na naka-white gown din ito tulad ng sa akin. Nasa unahan si Tina at Agatha bilang abay. Nasa kaliwa si Lander at isang hindi ko kilalang tao. Tig-dalawa lang ang mga abay namin. Tumapat kami sa harapan ni Dustin habang marahan na binitawan ako ni Mama at Papa sa aking magkabilang braso. Niyakap ni Mama si Dustin at ganoon din ni Papa. May ibinulong pa ito kay Dustin at masayang tumango pa si Dustin. Hinawakan na mahigpit ni Dustin ang aking kaliwang kamay habang nasa kanang braso nito nakakarga sa Trisha. Humarap kami sa harapan ng pastor at kami ay naupo habang nasa gitna namin si Trisha. Ilang sandali pa ay nagsimula muna itong mangaral at matapos noon ay pinatayo kami. Ikaw, Tanya Ledesma, tinatanggap mo ba bilang kabiyak ang lalaking ito? Mamahalin mo ba habang buhay si Dustin J. Wright sa hirap at ginhawa at tanging kamatayan lamang ang makapaghihiwalay sa inyo? Yes, I do. Ikaw, Dustin J. Wright, tinatanggap mo ba bilang kabiyak si... Yes, I do. Mabilis pa sa mabilis na sagot ni Dustin na hindi na makapaghintay dahil hindi na pinatapos ang nagsasalita. Narinig namin ang malakas na hiyawan at pagsipol sa aming likuran. Napairap tuloy ako nang wala sa oras kay Dustin. Nakita ko ang pagngisi lamang nito habang napapailing na lamang ang nasa aming harapan. You may kiss the bride. Inaharap ako ni Dustin at matamis na nginitian. Bumaba ang mukha nito sa akin at tinalikan ang aking labi kaya napapikit ang aking mga mata. Mainit at mapusok ang halik na iyon na munti ko nang malimutan na nasa gitna kami ng maraming mga tao. Stop na, Mommy, Daddy! Biglang singit ni Trisha. Napadilat ang aking mga mata nang marinig ko nagsalita sa Trisha na karga ngayon ni Dustin. Nakita ko ang pagsalubong ng mga kilay nito at sumimangot. Narinig namin ang malakas na tawanan kaya nakurot ko na lang si Dustin sa tagiliran dahil nakitawa lang din ito. Ilang sandali pa ay masayang naglalakad kami sa gitna ng red carpet kasabay ng mga lumilipad na paru-paro. Ibinaba ni Dustin sa Trisha dahil hindi ito tumigil dahil gusto nitong makahuli ng isang butterfly. Lumapit sa amin ang napakarami mga guest na hindi ko kilala at tiyak ay puro kay Dustin iyon. Kanya-kanya nila kaming binabati. Ako naman ay hindi na nawala ang malaki kong pagkakangiti. Lumapit sa akin si Mommy Alicia at Daddy Miguel at niyakap ako. Maluha-luha pa si Mommy Alicia. Sa lugar na rin na iyon ginanap ang reception. Hindi ko alam kung saan lugar kami ngayon pero sobrang ganda at malawak ang lugar na halatang pribado. Dahil nasa mataas kami na bundok at nakikita namin ang syudad. Sabayan pa ng malamig na hangin. Maya-maya pa pinatawag ang lahat ng mga babaeng single para sa pagsalo ng bouquet. Natatawa na lamang ako dahil nag-uunahan ng aking mga kaibigan lalo na si Lian. Ngunit si Mika lang ata ang hindi interesado. Pero hinila ito ni Grace.
Nang tumalikod ako ay ubod lakas kong inihagis ang bouquet at pataas iyon napunta hanggang sa bumaba ito pabagsak na humarap sa aking anak na ngayon ay nakatayo habang nakahawak sa polo ng isang teenager na lalaki. Halos lahat ay dismayado lalo na sa aking mga kaibigan na parabang natalo sa pustahan. Yay! Mabilis na dinampot ni Tricia ang bulaklak at ibinigay sa isang lalaking teenager na nakakunot ang noo. You should marry me! Malakas ang boses ni Tricia na halos aking ikitumba sa pagkakatayo. No! Mariing tanggi ng binatilyo. Mukha pa naman itong gwapo kahit may pagkasuplado. Bigla ba naman umatungal ng malakas sa Tricia at tinampas ang hawak na bouquet sa binatilyo. I hate you! Mommy! Sumbong nito sa akin sabay takbo. Napunta tuloy sa kanila ang lahat ng atensyon. Mabilis na lumapit sa akin si Dustin para buhatin ang bata na walang tigil sa kakaiyak. Matagal bago ito napatahan. Sinong binatilyong iyon, Dustin? Pabulong na tanong ko dito. Youngest son, ni Big Boss. Sagot nito. Anong pangalan at ilang taon na? Curious na tanong ko. Nakita ko ang pagkunot noon ni Dustin pero sumagot din. Aaron, dark. And he is 15 years old. Okay. Hinila ko ng aking mga kaibigan na ngayon ay may sariling table. Para kami ay makapagpa-picture. Halos walang tigil ang aming photographer sa kakakuha. Hindi ko alam kung bakit 3 pa ang photographer samantalang halos lahat ng panauhin namin ay may kanya-kanya naman ding dala ng cellphone at video camera. Matapos namin makapagpalit ay nagbihis kami na Tricia ng isang komportableng dress. Habang nakaalalay sa akin likuran si Dustin na hinatid kami dito sa table ng aking mga kaibigan. Dito kami nakapuesto na puro babae kasama si Tina at May. Habang nasa ibang table naman ang mga lalaking kaibigan ni Dustin. Doon ko lang din nakilala ang 2 pang kaibigan at kasamahan nito na si Mayor Ezekiel at Thunder na pawang mga single pa. Pati na rin ang kanilang big boss. Habang nasa kabilang table naman ang magulang ko at magulang ni Dustin, kasama si Tricia na ngayon ay nakakandong sa kanyang mamila. Habang ang iba kong mga kasamahan sa trabaho ay may sariling table din. Walang tigil sa kakaserve ang mga waiters sa lahat ng guest. Ay, sino naman kayang next? Himutok ni Grace. Super excited pa naman ako na ako dapat ang makakasalo pero bakit naman kay Tricia na bata? Baka sinadya mo iyon tayo niya para hindi kami makasala. Sabay tungga ng wine ni Lian. Nakita ko ang mukha ni Mika na tawang-tawa. Kayo kasi masyadong excited. Baka magkaapo na agad itong satay niya nang wala sa oras. Parang nang aasar na salita ni Mika. Dapat ako na lang nakasalo. See? Same lang kami ni Tanya dyan, no? Singit ni Aryan. Halos manlaki ang mga mata ko. Napanganga sa gulat. Ngayon ko lang napansin na umbok na rin ang tiyan nito. Nakasuot kasi ito ng dress na hindi halata ang malaking tiyan. You pregnant? Tumango ito at matamis na ngumiti. Surprise! Sagot dito sabay tawa. Uy, huwag kayo. Si Hana din, humabol no? Sabay nguso ni Mika kay Hana na pasimpleng sumubo ng pagkain. Lahat kami napatingin sa kanya habang ito'y marahan na napatango. 1 month pa lang naman. Sabay ngiti nito sa amin. Oh God, bakit inunahan niyo kami? Pangit yung kabonding, dapat sabay-sabay tayo. Maasam ang mukha ni Lian. Bakit hindi ka umiimik, Grace? Mahinang tanong ni Tina kay Grace dahil katabi nito iyon. Ha? Isa pa yan si Grace. Ilang months na ba yan? Singit ni Mika. Ako naman ay hindi na nawala ang pagkagulat sa aking mga kaibigan. And at the same time ay masaya ako sa mga ito. Ngumiti lamang ito at nag-sign ng 2 daliri. Di kayo na. Pag itong sa Dracula baog, susunugin ko ng tuluyan ang pangit yung bahay. Simangot na mukha ni Lian. Natatawa at naiiling na lamang kami sa sinabi ni Lian. Ikaw ba, Mika? Kayo ni Kevin? Tanong ko kay Mika. Bigla itong natigilan kaya lahat kami ay sa kanya ngayon nakatingin. Huwag niyo akong pansinin. Importante, nabubuhay akong payapa. Sagot nito. Oh, ikaw madalas namang asar na tagahula sa atin. Ngayon parang may kakabe sa'yo ah. Max naman. Sabay ngisi ni Lian. Inirapan lamang ito ni Mika. Ikaw, Tina? Tanong ni Hana sa aking kapatid. Bala ko na mag-apply sa isang sikat na company. Hinihintay ko na lang ang tawag. Sagot ni Tina. 1 buwan na rin matapos makagraduate ito sa college at may pabonus pa dahil naging magna cum laude ito. Mabagal bang kapatid ko? Tanong ni Lian. Nakita ko ang mabilis na pamumula ni Tina. Di wala pa sa plano ko iyan.
Saka may respeto sa akin si Lander. Sagot ni Tina. Kaya mataas ang tingin namin kay Lander kasi bukod sa mahal na mahal ka, gentleman pa. Ani Grace. Natuwa naman ako sa sinabi ng aking kapatid dahil naging maayos ang pagmamahala ng dalawa. Ipinakilala ko din sa aking mga kaibigan si May na aking BFF nung college. Mabilis na nakapalagayan ang loob nila ito. Ilang araw na lang din kasi ay babalik na ito ng Netherlands. Nakayupo din si Agatha sa amin at halos hindi mapaghiwalay ang tatlo na si Agatha, Lian at Mika nang magkita-kita dahil na rin sa kanilang pinagsamahan sa ibang bansa. Masaya ang bigla ang pagpapakasal ko kay Dustin. Ako lang ang nabigla dahil matagal na palang nakaplano ito. Ang dating pinagselosan ko ng gusto na sila Lane Flores ay isa palang wedding planner. Natuwa na lamang ako sa aking kagagahan nang makita ko siya. Nakakapagod ang aming maghapon pero labis naman ang kasiyahan. Sabay-sabay na kumanta ang mga bata maski ang mga matatanda para sa unang kaarawan ng aming bunso na si Denver. Napagkasunduan na rin na isabay ang ika-5 taon ni Trisha dahil 2 days na lang ang agwat ng kanilang birthday. At dahil saktong Sunday ngayon ay marami ang mga invited, mga classmates nito sa kindergarten at mga family and friends. Kasama din ang aking mga kaibigan na halos lahat ay may mga hawak ng mga baby. Si Lian na malapit na ring mga anak. Pero na lang kay Mika na ngayon ay asawa na si Kevin. Go the candle, baby Denver and Ate Trisha. Halos lahat ay sabay-sabay na nagsalita para sa pag-ihip ng kandila. Hawak ito ng kanyang daddy dahil nangangalay na ako sa pagkarga sa aming baby dahil sa laki at napakabigat nito. Habang nakatayo sa upuan si Trisha at nakaalalay ako sa kanyang likuran, inilapit ni Dustin si Denver sa napakalaki at 5 layer na cakes. Justice League pa nga ang theme, kaya lahat ng mga bata ay naka-costume ng kanilang favorite hero. Habang si Trisha ay naka-Wonder Woman at si Baby Denver ay naka-Captain America. Naunang mag-blow si Trisha at nagpalakpakan ng lahat, puwera na lang kay Baby Denver. Hindi makaihip ng maayos si Denver dahil nakanguso lamang ito at imbis na pabuga ng hangin ay parang gusto nitong humalik ang itsura nito. Baby Denver can't blow, mommy! Sigaw ni Trisha na nakakunot ang noo. Hindi pa siya marunong, Ate Trisha. Then I blow it. Move aside, Daddy, and I will take his place. Pag-uutos nito sa kanyang daddy. Narinig namin ang ilang tawanan. Nagulat na lamang kami nang pumulahod ng iyak si Baby Denver nang i-blow ni Trisha ang kanyang candle. Mom, blow! Sigaw na iyak ni Denver. You're so bagal kasi, Denver. Salubong pa rin ang mga kilay nito at nakatingin sa kanyang kapatid. Blow! Blow! Paulit-ulit na salita ni Denver kahit na umiiyak. Nagkatinginan na lamang kami ni Dustin at na-stress ng konti. Tinapik-tapik naman ni Dustin ang likod ng aming bunso at nilambing-lambing. Okay, let's start the party. Habang kumakain ng lahat, kukuha ko na ilang representative para sa gagawin natin palaro. Mabuti na lamang to the rescue ang MC na aming kinuha mula sa organizer ng party. Kaya natuon ang lahat ng atensyon. Masayang-masaya ang lahat ng aming bisita lalo na sa mga bata na talaga namang nag-enjoy sa mga pag-games. May mga playground pa kasing ipinalagay sa Dustin para lalong matuwa ang mga bata. Maski ang matatanda ay nakikisali na rin lalo na at may mga prizes pa. Mula pang 7 ng gabi ay nagsiuwian na ang ibang mga bisita lalo na sa mga may mga anak na maliliit. Ang mga kaibigan ko na may mga sanggol ay nauna na ring umuwi lalo na at masyadong protective ang kanilang mga asawa. Ang natira na lamang sa mga kaibigan ni Dustin ay si Lander dahil nandito ang kapatid ko na si Tina. Ang mag-asawang si Mika at Kevin, si Thunder at Mayor Ezekiel at si Adam. Kasama ng mga ito ang kanilang big boss at ang bunsong anak nito na si Aaron. Ngayon ko lamang ulit nakita ang mga ito matapos nang kami ay ikasal ni Dustin. Nasa malaking table sila para mag-inuman kasama si Daddy Miguel at Papa Casiano. Trisha, halika na. Tawag ko sa aming anak para ito ay makapagpahinga na dahil sa walang tigil nitong kakalaro sa kanyang mga kaibigan. Karga ni Mika si Baby Denver at nauna nang umakyat sa itaas dahil nakatulog na ito sa kanyang kandungan. Sa tingin ko ay gusto na rin magkaanak ni Mika dahil siya na lamang sa aming magkakaibigan ang wala pa, lalo na at kasal na ito kay Kevin.
Ang kanyang biggest enemy turned to lovers. Trisha, lumapit na ako dito dahil parang walang naririnig mula sa akin. Nakatayo kasi ito at nakahawak sa laylayan ng nakaupo na bunsong anak ni Big Boss, si Aaron. Mukhang ginugulo nito ang tahimik na nakaupo at busy sa hawak na cellphone. Please, please. Paulit-ulit na salita ni Trisha kay Aaron. Anak, anong ginagawa mo kay Kuya Aaron? Don't disturb him. Say goodbye to him because you will sleep soon. Mabilis na napalingon sa akin si Trisha at masama ang mukha. No, Mommy. He's not my kuya. We are not related. Anak ng tinapa. Mukhang mapapalaban na naman ako sa makulit kong anak. Nakita ko na napasulyap sa akin si Aaron ngunit hindi naman nagsalita. Then, magpaalam ka na, Trisha. Kailangan mo na mag-shower. Pawis na pawis ka na, oh. Look, oh. Hinaplos ko ano nito na may konting pawis. Mabilis na napailing ito. I will go with you, Mommy, if he answer me. Napatikwas ang aking kilay. You should marry me, Aaron. Yes or no? Panguutos na Trisha habang seryoso ang mukha na nakatingala kay Aaron. Para itong matandang may alam dahil sa mga pinagsasasabi. Diyos mio, anak. Anong pinagsasasabi mo? Saan mo nalaman ang mga salitang iyan? Nawindang kong tanong dito. Hindi ko nito pinansin bagkus sa hinawakan ng maliliit na magkabilang kamay ni Trisha ang braso ng lalaki at niyugyug ng husto. Yes or no? What? Kunot ang tanong ni Aaron. Paulit-ulit ka naman. You marry me, okay? Yes or no? Oh, I think it's a yes. Because I'm a girl and I'm so beautiful. Mapagmalaking pagkakasabi ni Trisha. Napahilot na lamang ako sa aking noo. 5 taon pa lang itong anak ko pero kung ano-ano na ang lumalabas sa bibig. Ito na ata ang resulta sa pagiging spoiled nito dahil sa kanyang daddy. Kasama pa ng kanyang mamila at daddy lo. Wag naman sana maging ganito si Baby Denver at baka mamuti agad ang aking mga buhok sa konsumisyon. Hinila ko na ang makulit na sa Trisha at nakakahiya naman kay Aaron na malaking tao pa naman. Kahit 17 years old pa lang. Binata na ito at baka nga may girlfriend na ito dahil ganoon naman talaga ang mga kabataan ngayon. Dagdagan pa na ang gwapo mukha nito na tiyak mapapalingon ng kababaihan dito. Kahit mukha itong masungit. Maski ako ay napahanga sa kagwapuhan nito kaya siguro ganoon na lamang ito kulitin ni Trisha. Tara na Trisha, uuwi na rin sila mamaya kaya magpaalam ka na. Hinawakan ko ng mariin ang kanang braso ng bulilit. Ngunit masyadong matigas ito at nagpupumiglas sa akin. I don't. You should answer me, Mommy, or else I will cry forever. Matinis ang boss nito na ikinalungon nila Dustin at ng kanyang mga kasamahan sa table. Trisha, behave, okay? Come on. Mahinahon kong salita. Napatingin ako sa binata. Pasensya na at masyadong makulit si Trisha. Hingi kong pasensya kay Aaron. It's okay, tita. No worries. I can handle it. Barito ng boses nito. Tara na, Trisha. Muli kong hinawakan si Trisha. No! No, Mommy! Mariing iling nito. Say yes to me that you should marry me. Mariing panguutos nito sa binata, ngunit nakatingin lamang ito sa paslit at para bang inaarok ang bawat salita nito. You should take a rest, Trisha. Sumagot ito kay Trisha. Yes or no? Tanong ni Trisha. Yes. Sagot ni Aaron. Nagulat ako sa sagot ng binata, ngunit mukhang tama lamang ang ginawa nito para lang magtigil ang batang makulit. Yay! Mommy, he'll marry me soon. Pagbibida nito sa akin na tuwang-tuwa. Okay, tara na. Humawa ako sa maliit nitong kamay. Okay, but wait, Mommy. Bumitaw muna ito sa akin at mabilis na lumapit kay Aaron. Halos mapanganga ako ng sumunod na pangyayari. Ngumuso si Trisha at tinalika ng may tunog sa pisngi si Aaron. Maski ang binata ay nasyak. Bye-bye. Sabay kaway ni Trisha kay Aaron at ito na mismo ang humawak sa aking kamay. Napatulala na lamang ako habang naglalakad kami paakyat sa aming kwarto. Hindi na lamang ako nagsalita pang muli at baka masira ang magandang mood ng batang ito. Sa paglipas ng mga araw at buwan, ang lahat ng nangyayari sa aming buhay ay masasabi kong maayos. Bumalik na sa pagiging CEO si Dustin na ngayon ay masipag ng magtrabaho at palaging on time kung umuwi. Palagi itong sabik umuwi dahil palaging nakaabang sa malaking pintuan ng mga batang paslit. Bumalik na ng ibang bansa ang aking in-laws dahil doon talaga sila nakatira. Pero madalas naman silang makipag-video call, lalo na kung tungkol ito sa mga apo.
Habang si Agatha naman ay kinukulit ako na ipasok na sa modeling si Trisha. Ang kaso ay ayaw naman ni Dustin. Ang lakas nitong makatanggi lalo pa at bata pa naman daw si Trisha kaya huwag daw muna sa maraming tao ma-expose. Si Mama at Papa naman ay maayos na ang kalagayan sa probinsya. Hindi na rin kailangan magsaka ni Papa sa aming farm dahil tinulungan ito ni Dustin at Lander na makakuha ng maraming tauhan. Nakakahiyaman ngunit pinaayos din nilang aming lumang bahay. Pinarenovate nila ang aming bahay na ngayon ay nasa 4th floor. Ang aming gate na sobrang ng kinakalawang ay ngayon ay napalitan na. Kaya sobrang thankful ako sa dalawang iyon habang going strong pa rin si Tina at Lander. Dustin's person-over voice. It's a Saturday morning. Umalis ng maaga si Tanya kasamang aming bunso na si Denver para bumisita sa bahay ni Drake at Lian dahil kakapanganak lamang nito. Habang sinadya ko magpaiwan para sa aming gagawin ni Trisha. Nandito kami ngayon sa basement kung saan nakatago ang lahat ng aking mahalagang gamit tulad ng mga armas at iba't ibang klase na aming ginagamit sa aming misyon. Dito ako kung minsan kapag kailangan ko magsanay. Nang panahong hindi ko pa nakikilala ang sweetheart ko ay dito ko ibinubuhos ang lahat ng frustration at stress ko sa buhay. Hindi pa ito napupuntahan ni Tanya dahil ayoko mag-hysterical ito nang minsang makita niya ang isang pistol ko. So sobrang takot nito at baka daw pumutok ay binato niya ako ng lumilipad na vase. Muntik na akong tamaan sa ulo kung hindi pa agad ako nakaiwas. Ang parents ko lamang ang nakakaalam sa aking basement at wala ding alam si Agatha. Sa ngayon, ang tanging nakakaalam lamang nito ay ang aking pinagkakatiwala ang mga tauhan. At ngayon ay si Trisha. Gusto ko itong turuan habang maaga pa ng martial arts at humawak ng baril. Para na rin sa kanyang seguridad ay dapat bata pa lang ay matuto na ito. Lalo na ng panahong nakidnap ito ni Romeo Baramundi. Wow, Daddy! It looks amazing! Namamangha ang mukha ni Trisha habang inililibot nito ang buong paningin sa napakalaking basement. Are you ready to know more about this, baby girl? Turo ko sa malaking stante na nakadisplay ang lahat ng aking mga baril. Yes, Daddy! Napapapalakpak pa ito sa pagtalon at lumapit sa stante. For now, ituturo ko muna sa iyo mga pangalan ng baril dito at kung paano ito hahawakan. Hindi ko pa ito pagagamit sa iyo, baby, okay? Okay, Daddy. But promise me one thing. Pinag-cross ko ang aming mga braso at yumuko sa makulit. What is it, Daddy? Nakatingala ito sa akin. Promise me that you will never tell about this to your mommy, okay? All of this stuff and here the basement. But why, Daddy? Mommy will get angry to Daddy. Hindi na kita matuturuan kapag nalaman ito ni Mommy kaya dapat secret ang natin ito, understood? Yes, Daddy. I will keep my promise. Nagtaas pa ito ng kanang kamay na para bang sumusumpa na hindi nito ipagsasabi sa kanyang mommy. Very good, baby girl. Matapos ang ilang oras sa pagtuturo ko sa ilang basic ay nakuha ko agad ang atensyon ni Trisha sa mga baril. Kahit 5 taon pa lamang ito ay para bang matanda na dahil pala tandain ito sadya. Sadya talagang matalino ang aming baby girl. Natigil ako sa pagsasalita nang biglang mag-ring ang aking cellphone. Shit, si Tanya. Hello, my sweetheart? Nasaan ka, Bakulaw? Pati si Trisha, nasan na? Umalis ba kayo? Hindi naman kayo nakita ni Nanay Lourdes na umalis ah. Sunod-sunod na tanong ni Tanya. Napalunok ako ng laway. Mukhang matatapos agad ang aking pagtuturo kay Trisha. Nandito lang kami. Wait, papunta na kami dyan. Bilisan mo at bantayan mo sa Denver. Sabay patay nito ng tawag. Let's go na, baby girl. Dumating na si Mommy. Binuhat ko na agad ito. No, I still want to know more about Gans. Next time, baby. Mommy will get angry if we not show up. Ay. Mabilis kami nakalabas ng basement at sa sekretong daan ako dumaan at ang labas ay sa aking minibar. Nang makarating ay binaba ko agad sa Trisha. Nagtatakbo naman ito para pumunta sa living room. Mommy! Matinis na boses ni Trisha. Where's your daddy? I'm here, sweetheart. You already missed me? Mabilis ako lumapit dito at kinabig sabay halik sa kanyang masarap na labi. No! No kiss! Malakas na sigaw ni Denver na nakaupo sa malaking sofa. Parehas kaming natawa ni Tanya sa tuwing hinahalikan at niyayakap ko ang mommy niya ay palagi itong pumipigil. Kaya mabilis ako lumapit sa aking baby boy. Isa ito sa aking tagapagmana ng aking sinimulan. May another soldier. Binuhat ko ito at hinalikan sa pisngi. My big boy. What about me, Daddy?
Singit ni Tricia. Nilapitan ko ito at binuhat din kung kaya ay dalawa silang binuhat ko sa magkabilang braso. You are my baby girl, my princess. And me? Napatingin ako kay Tanya na nakataas ang mga kilay. My sweetheart, my queen. Lumapit ito sa amin at yumakap ang mga braso nito sa dalawang bata na yakap ko. My everything. I love you so much, Tanya. Our children is my world. I love you too, Bakulaw. And our kids is my world too.